May tuturing na raw na bisyo ang pagkahumaling sa paglalaro ng video games. Bukod sa masakit ito sa bulsa, malaki rin ang nagiging epekto nito sa pangangatawan, emosyon at maging sa pakikisalamuha sa ibang tao ng isang video game addict. Pero paano nga ba natin mapipigilan o masusolusyonan ang masamang naidudulot ng bisyong ito? Alamin sa News to Go ni Cedric Castillo. Hindi raw tumoma at lalong hindi raw siya sabog. Bahagya lang lutang ang utak dahil sa antok. Sa namumula at nanlalalim na niyang mga mata, mababakas kay Ken, hindi niya tunay na pangalan, ang halos walang patid na paggana ng utak at paningin. Mahigit 20 oras sa loob ng computer shop na ito, tambay at video games ang pinagkakaabalahan. Nag-start yung laro namin at mga 6 a.m., 7. Tapos tuloy-tuloy yun hanggang kinabukasan. Pero depende kung may kalaban yan. Kasi minsan wala, papahinga ka, tapos darating na naman, tuloy-tuloy na naman, basta hanggat may kalaban. Paglilinaw ni Ken, nagbababad lang siya sa harap ng computer kung walang pasok kinabukasan. Pero ngayong malapit ang bakasyon, pihadong lolobo na naman daw ang account niya sa shop na ito. Babayad ka araw-araw, yun. Naiipon na naipon. Kung isipin, napakalaking pera na yung nagagastos ko. Magkano na nagastos mo? Hindi ko na po mabilang. Medyo addict pa lang daw sa gaming kung ilarawan ni Ken ang sarili. Pero sa kabila nito, hindi raw siya papayag na maturingang walang pakinabang. Ayon sa psychologist na nakausap ng GMA News, isang uri ng escapism o pagtakas ang pagtutok sa ganitong uri ng aktibidad, lalo na kung sa bisyo na halos umiikot ang oras. Yung sense of meaning niya nandoon na, wala na sa totoong buhay, no? So, dahil mahirap makipag-deal sa relationship outside, mas madali yung relationship mo dito. It's like gambling, no? May mga intermittent rewards. Ibig sabihin, yung reward mo, hindi mo alam kung kailan dadating. Maliban sa epekto sa pangangatawan, posible raw na magkalamat ang social at emotional state ng isang tao kung ang pinakamalapit niyang karelasyon ay ang mouse, keyboard at monitor. Yung social capacity mo medyo mahina. Wala kang... Kung kunyari, I sit down with you, have dinner with you, ang pag-uusapan mo lang about the game. Nawawala yung sense of empathy mo with other people. And that's how we build our sense of morality. Biyernes nitong nakaraang linggo, hinihinalang nauwi sa pagkakapas lang ng isang lola ang pagsita niya sa kanyang apo sa paglalaro ng computer. Base sa investigasyon ng pulisya sa Batasan Hills, Quezon City, di umano'y sinaktan hanggang sa mapatay ng isang 17 anyos na binatilyo ang sarili niyang lola matapos siyang mapagalitan. Maaring doon nangyari, allegedly, doon siguro sa pagsita sa kanya. Hindi patukoy kung may kaugnayan ang paglalaro ng violenting computer game sa mga naging aksyon ng binatilyo. Gayunpaman, nananatili raw pinaka-epektibong sandata sa posibleng masamang epekto ng ganitong bisyo ang pakikinig at hindi pambubulyaw. It's not effective when said that way. The way to do that is to first listen to them. You cannot do it just by dictating everything to them. Cedric Castillo, GMA News.